抜きで来い。 Sa content na ito, papakita ko sa inyo ang mga nakakakilabot na aura sa iba't ibang anime. Sobrang daming anime characters na nagpakita ng kanilang malalakas na aura na na-overwhelm ang kanilang mga kalaban. Meron sa One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, Frieren, Fairy Tail, etc. Actually, sobrang dami talaga. Kaya sa content na ito, kung sakaling may nakaligtaan ako, i-comment nyo naman sa ibaba kung ano pa ang mga aura na nagbigay sa inyo ng goosebumps. Pero bago tayo magsimula, roll mo muna yung intro. NANI?! それでこそブラザーの友達だな。 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-umpisa tayo kay Shanks. Naganap ito sa movie na One Piece Film Red, na kung saan nanghina si Uta at di makagalaw. Naggusto siyang kunin ng mga Marines kasi nga sa powers niya na pwedeng makasira ng mundo. Ngunit dahil nga dumating si Shanks at ayaw na niyang makuha ng mga Marines ang kanyang daughter, di pala siya biological na anak ni Shanks pero turing niya kay Uta ay isang anak na din. At dun na pinakita ni Shanks ang kanyang malakas na haki sa mga Marines. それを奪うつもりなら血抜きで来い。 At nakita't naramdaman ito ni Kizaru at Fujitora. Nasa lakas ng haki ni Shanks ay kaya niya magpaluhod o magpatumba ng isang Vice Admiral level. Susunod naman ay sa Naruto 貴様は誰ぞ。 na sina Hashirama at Tobirama, na kung saan binuhay ulit sila. At nakita ni Tobirama na andun si Sasuke at bumalik sa kanya ang mga nakaraan. Sinabi niya kay Sasuke na kayong mga Uchiha ay mga masasama. At kung ganon, ウチアの悪に疲れた小僧がここでわしが dun na nilabas ni Tobirama ang kanyang malakas na aura at pinagpawisan nga dito si Sasuke at mga iba pa niyang kasama. At sinabi ni Hashirama na, Tobirama, baba mo yung daliri mo. 指を下ろせ。 At sumang-ayon nga dito si Tobirama dahil nga mas malakas sa kanya ang kuya niya. Next up ay ang captain ng Blackpool sa Black Clover. Walang iba kundi si Yami Sukihiro. Ito ang scene na kung saan nakulong siya at di matulungan ng kanyang mga member sa kalaban nila na si Veto, at nakalabas siya dahil nga na-break niya ang kanyang limit. At dun na pinasalamatan ni Yami ang lahat ng member sa kanilang ginawa para lang matalo itong si Veto. At sinabi pa nga niya na ako na ang bahala sa iba. Ako ang kukuha ng glories, sinabi niya ng pabiro. Ang rason ba't daw niya na-break ang limit niya ay dahil sa inyo dumbasses. お前らのおかげだよ。バカ野郎ども。 At dun niya ginamit ang bagong teknik niya kay Veto. Sunod naman natin ay si Aizen Sosuke, ang main villain sa Bleach, na kung saan may meeting ang mga espada at biglang nagalit si Grimmjow Jaggerjack at nagbabalak mag-walkout para linisin ang kalat sa mundo. At sinabihan siya ni Tosen kung saan ka pupunta, Grimmjow, at sabi nga niya napapatayin ko sila. At sabi ni Tosen na di pa tapos magbigay ng utos si Aizen. Bumalik ka sa upuan mo, sinabi ni Grimmjow, na ginagawa ko to para kay Lord Aizen. At mahinahon tinawag ni Aizen si Grimmjow at na-appreciate daw niya na ginagawa mo to para sa akin. Pero di pa ako tapos magsalita, pwede bang bumalik ka sa upuan mo? At dun na nilabas ni Aizen ang kanyang nakakatakot na aura at napaluhod niya itong si Grimmjow. Grimmjow Jaggerjack.
At ang susunod ay sa One Piece Stampede, na kung saan nagsama-sama ang mga pirata para kunin ang reward sa island na yon. Pero lumabas nga ang main villain na si Bullet at nagulat nga ang lahat dahil dati siyang member ng Roger Pirates at sobrang mapanganib ang kanyang kakayahan. At sabi ni Bullet, lahat ng gustong kumalaban sa akin, gawin nyo lahat na makakaya nyo. At nilabas na nga niya ang kanyang Conqueror's Haki. At galit nga din itong si Luffy at sinabayan niya ang Conqueror's Haki nitong si Bullet. Pero tila na mas malakas ng onte ang haki ni Bullet kesa kay Luffy. Susunod naman ay si Isagi Yoichi ng Blue Lock, na kung saan ayaw sumunod sa kanila ni King Baro para manalo sila sa laban nila kay Reo, Chigiri at Kunigami. At dun na nag-adapt si Isagi kay Baro at ginamit siya para makagoal. At dun na nagulat si Baro sa kakayahan ni Isagi na umadap sa kahit na anong sitwasyon. At nakakuha ng goal at ginawa niyang decoy si Baro at tinawag niyang Hetaxo. 俺たちの邪魔すんなっつってんだよ。下手くそ。 Next up ay ang main character sa Frieren Beyond Journey's End na si Frieren, na kung saan kinalaban niya ang army ni Aura na sobrang dami nang siya lang mag-isa. Ginamit ni Aura ang kanyang teknik na Azeluze, アゼリューゼ na kung saan kung sino mas malakas ang aura ay kaya niyang utusan ang mas mahinang aura. At ginawa niya ito kasi nakita niya na maliit mana ni Frieren. Pero di niya alam sinusuppress lang ni Frieren ang kanyang mana. At bigla niyang nilabas ang napakalaki na aura at sinabi ni Frieren na ang kaharap mo ngayon ay ang mage na nabuhay ng nagpas 1 taon. アウラ、お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。 At dun na inutusan niya si Aura na patayin niya ang kanyang sarili. At next natin ay si Meruem or ang Ant King sa Hunter x Hunter. Nangyari ito dahil walang malay at sugatan si Komugi, na kung saan dun natutunan ni Meruem kung paano maging tao at nakaramdam siya ng iba't ibang emosyon dahil sa kanya. ありがとうございます。なぜ助けを呼ばぬ。ここもこっちも血だらけではないか。 At sabi niya kay Pito na pakihil si Komugi. Inaasahan kita na maligtas mo siya. At andun nga si Zeno at Netero. At biglang lumabas nga ang nakakamatay na aura nitong si Meruem. At natakot itong si Zeno at Netero. Nilakaran lang ni Meruem ang dalawa ng walang takot. 敵もまた遥か怪物 Bago tayo pumunta sa susunod, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, paki-like, share, and subscribe naman para ma-notify kayo pag may bagong content ako na ilalabas. At sunod ay isama na din natin ang rage ni Gon. 俺はコンフリックスカイトを取り戻すためお前に会いに来た。 Dahil nga nagsinungaling sa kanya si Pito na ililigtas daw niya si Kite, basta hintayin mo lang na iligtas ko si Komugi. At dun na nangyari na pumunta sila kung saan andun ang bangkay ni Kite. Pero sabi ni Pito na wala na talaga akong magagawa pa, hindi na siya mababalik pa sa dati at di na din siya mabubuhay pa. At dun na hinili Pito ang kanyang kamay para patayin si Gon. Pero dun na nawala sa sarili si Gon at ginamit niya ang pinagbabawal na teknik na kung saan kapalit ang kanyang buhay para makuha ang Malaan King na lakas para matalo si Pito. 来い、ここは壊したくない。 Next up ay ang main character ng Jujutsu Kaisen. Walang iba kundi si Yuji Itadori. Nangyari ito dahil ginawang curse ni Mahito si Junpei na tila ba walang konsensya sa mga tao at tinawag nga niya si Sukuna. Pero naalala niya na curse nga pala siya at wala silang awa sa mga tao. At dun na sinapak ni Yuji si Mahito at nagkaroon nga ng damage itong si Mahito. Akala niya walang epekto. Dun na lumabas ang killing aura ni Yuji at gustong patay na nga itong si Mahito. Susunod naman ay si Roronoa Zoro. Nakalaban niya nga itong si Killer.
Pero sa gitna ng pakikipaglaban ay may nakailam at dun na natusok si Zoro ng gamit ni Killer. At tinawanan nga lang ito ni Zoro at di mahila ni Killer ang ginamit na weapon. Ginamit ito ni Zoro para makumpleto ang 3-sword style niya at dun na niya ginamit ang Santoryu Purgatory Onigiri. Dun na nga lumabas ang killing aura ni Zoro at natalo itong si Killer. At ang next natin ay ang captain ng 11 Division. Nangyari ito na biglang may malakas na spiritual pressure at natakot ang mga kasama ni Ichigo kahit siya ay pinagpawisan. Kahit nga nasa malayo si Kenpachi ay natakot nga itong si Ichigo at tila ba na parang natusok siya kahit di naman talaga. At nagulat na lang siya na andun na si Kenpachi na malapit sa kanya. At ang next naman natin ay si Gildarts ng Fairy Tail na kinalaban siya ni Natsu na kailanman di pa niya matalo-talo ang napakalakas na si Gildarts. Si Gildarts ang pinakamalakas na Fairy Tail member nung time na yon at tinitingala siya ni Natsu at dun na naglaban ang dalawa. Pero parang di pa nagsiseryoso itong si Gildarts at sinabi ni Natsu na magseryoso ka at dun na nilabas ni Gildarts ang kanyang murderous aura na overwhelm nga itong si Natsu. Susunod naman natin ang killing aura ni Sung Jin-woo. Kalaban niya dito ang assassin na si Kang Taishik. At dahil nga ginagawa lang ito ni Taishik for fun, dahil nga mas masarap daw pumatay ng tao kaysa sa mga monsters. At dun na naglaban ang dalawa. Habang tumatagal ang laban, natatalo nga itong si Taishik. At parang di daw irang itong si Sung Jin-woo. At buong akala niya na assassin type hunter yung kalaban niya. At dun na lumabas ang killing aura ni Sung Jin-woo. At na-stab nga itong si Taishik at namatay. At yan ang mga nakakakilabot na aura sa iba't ibang anime. So alam nyo na, sobrang dami pa talaga nito. Siguro magkakaroon tayo ng part 2. Marami pa akong di na isama dito. Paki-comment naman ang anime na kung saan pinakita nila ang kanilang goosebumps na aura. Shoutout kay Victor Santos, Antipolo City. Wenceslao Cruz ng Lucena City, Shomara Reyes ng Legazpi City, Isabel de la Cruz ng Tarlac City, Zacarias Gonzalez ng Butuan City. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, pakihit ng like, share, and subscribe button para maging updated kayo sa mga susunod na content. So paano mga ka-otaku? Hanggang sa muli!